mula sa plant ng Suwal na nagkaroon ng problema kayo ng tanghali. Apektado ang halos lahat ng lungsod sa Metro Manila, pati na mga lalawigan ng Bulacan, Laguna, Cavite at Quezon. Hanggang alas 9 ngayong gabi ang dapat ng mga brownout base sa paunang abiso ng Meralco. Pero sa kanilang pinakahuling pahayag ay naayos na raw ang problema ng Suwal Power Plant pasado alas 7 ng gabi. Sabi pa ng Meralco, hindi na raw nila inaasahang magkakaproblema pa sa supply ng kuryente bukas. Michael Bahati ng inyong saksi. Paalala naman mga kapuso, pwede niyong ireklamo sa mga otoridad ang mga nagbebenta ng asukal na lagpas 52 pesos per kilo. Kasunod yan ang mga ulat na umabot na hanggang 60 pesos ang kada kilo ng asukal. Saksi si Bernadette Reyes. Magkano kilo sa puti na asukal? 50 pesos. Wow! Grabing mahal ah. Napawaw na lang si SP Busuego nang malamang 50 pesos na ang kada kilo ng puting asukal sa Commonwealth Market. Noong Biyernes lang daw kasi, 48 pesos lang ang bili niya sa 1 kilo. Presyong grabe talaga. Paano makayanan ng tao bilihin yan? Hindi na lang sila mag-asukal. Dahil dyan, si Junjun Solis, washed sugar na lang hinahalo sa tindang sa malamig. Di bali na raw magbago ang lasa, basta makamenos. Mahal yung puti. Palito kahit pa paano, makakatatong tipla ako. Pero kung napapaangal na mga mamimili sa 50 kada kilong asukal, sa ulat na natanggap ng Agriculture Department, may ilang tindahan na raw na nagbibenta sa halagang 60 pesos kada kilo. Iniimbestiga na raw nila ito ngayon. Para makaiwas sa mga nananamantala, ipinako na ng Sugar Regulatory Administration sa 52 pesos ang kada kilo ng asukal hanggang sa katapusan ng Enero. Pero asahan daw na tataas pa yan ng 2 piso pagpasok ng Pebrero. Malabas na very few people know how the sugar trading is done. That it's done weekly and that prices change every week. Bilang pansamantalang tugon, dito sa Barangay Commonwealth ay nagsimula ng mag-repack ng asukal ang tinderang si Cecil sa mga plastic ng ice candy. Ibinebenta niya ito sa halagang 2 piso. Hindi na kaya yung 15, 1/4, 15, hindi na kaya. Ngayon ang gagawin ko, ganito. Para makayanan ng mga kapitbahay ko. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, hindi pa maikukulong sa bilangguan ng road rage killing suspect na si Jason Ivler. Kinailangan kasi siyang operahan muli ngayong araw. At live mula sa Quirino Memorial Medical Center, saksi si Trisha Zafra. Trisha! Vicky, maantala nga ang paglabas ni Jason Ivler mula rito sa Quirino Memorial Medical Center matapos itong maoperahan muli ngayong araw. Nagpapahinga na sa mga oras na ito si Jason Ivler matapos sumailalim sa 2 oras na operasyon sa bituka kanina. Natastas kasi ang tahi sa tiyan ni Ivler matapos sumuka kaninang madaling araw. Matatanda ang tumagos sa bituka ni Ivler ang tama ng bala ng manlaban sa raid ng NBI noong nakaraang Lunes. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang sanhi ng pagsuka ni Ivler pero ayon sa mga taga-NBI na nagbabantay sa sospek, ayaw raw uminom ng gamot ni Ivler. Ang ina naman ni Ivler na si Marlene Aguilar Pollard, hinihiling na bawasan ang mga operatibang nagbabantay sa anak dahil hindi raw nakakabuti sa kondisyon ni Ivler ang paglalabas-masok sa kanyang silid ng maraming tao. Sumang-ayon naman daw dito ang mga operatiba ng NBI. Naghain na rin naman manifestation sa korte ang NBI. Sa Quezon City Jail na lang daw sana ikulong si Ivler oras na i-discharge na mula sa ospital. At Vicky, dahil nga sa operasyon na yan, bawal muna ulit kumain ng solid food si Jason Ivler. Samantalang sa mga oras na ito, binabantayan pa rin siya ng mga operatiba ng NBI at mula kanina, wala pa namang kamag-anak na muling dumadalaw sa kanya. At live mula rito sa QMMC, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. Nagsalita ng British bodyguard na idiniin ni Marlene Aguilar Pollard sa pagpatay kay Renato Victor Ebarle Jr. At ayon kay Mark Hauser, walang katotohanan ng paratang ng ina ni Jason Ivler. Saksi si JP Soriano. Is access to the keys to the car? Is there a possibility that Mark has access to the gun? I am saying it's possible. Ito ang akusasyon noong 1 linggo ng ina ni Jason Ivler na si Marlene Aguilar Pollard. Sabi ni Marlene, sinetap lang daw ang anak niyang si Jason at posibleng ang kanyang dating British bodyguard na si Mark Hauser daw ang bumaril at pumatay kay Renato Victor Ebarle Jr.
Pero kanina, tahasan itong itinanggi ni Hauser. 5'3" lang ang height ni Hauser kaya di hamak daw na mas matangkad si Jason sa kanya. Di rin daw totoong nakakapasok siya sa kwarto ni Jason at lalong wala raw siyang access sa mga baril nito. Ayon kay Mark, nasa bahay raw siya ni Marlene nang maganap ang pamamaril kay Barley Jr. Pero matipid sa detalye si Hauser. You're denying all of these allegations, right? Yes. Isang miyembro ng International Bodyguard Association sa UK. Si Hauser daw inirekomenda kay Marlene ang kanyang kuya, ang sikat na folk singer na si Freddie Aguilar. You worked with this person for years. 2 years, right? Oh, no. Duda naman ang abogado ni Hauser sa timing ni Marlene. We call an afterthought that it's an attempt to muddle the issue at hand. Sa ngayon, bukod sa pagkakanlong daw kay Ivler, iniimbestigahan ng NBI ang di umano'y sabwatan ng mag-inang Marlene at Jason. Sa follow-up operation kasi ng NBI, nakarecover sila ng earpiece at cellphone sa bahay ni Marlene. Tumatawag siya pero wala naman siyang kinakausap at nalaman namin kay Ivler na meron siyang monitoring sa kanyang tenga. So maaari na nalalaman ng anak ang lahat ng ginagawa ng mga operatiba. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan